Bago ang lahat, nasa 5 days na lang ang regular season. Parang kailan lang, magkakaroon din ng pahinga ang 6 na teams ng bawat conference dahil magsisimula ang play-ins ng April 14. Ang playoffs naman, Game 1, April 18. Ito naman yung mga notable player na pwedeng magkaroon ng success or another failure sa playoffs or pwedeng maiba ang karir nila depende sa kakalabasan ng postseason. Ito yung mga notable player na multiple years nagkaroon ng success at nagkaroon ng failure. Ang una doon si Donovan Mitchell at si James Harden ng Cavaliers. Monster season naman kay Donovan ngayong taon, 28 points, 4 rebounds, 5 assists. 2 taon na rin na cliffhanger sa second round si Donovan, in Tagalog, banderang kapos. Nung unang taon kasi ni Donovan sa Cavaliers, nilaglag sila ng Knicks sa first round. Nung ikalawang taon naman, na-injured si Donovan sa second round kalaban ng Boston Celtics. Nung 2025, nung nakarang taon, number 1 ng Cavaliers, kaso biglang sumulpot yung number 4 na Indiana Pacers. Hindi lang sila kinampak, pinorwan sila sa series. Kaya di umano kinakapo si Donovan kapag postseason dahil lagi siyang hero ball. In Tagalog, bakaw sa bola. Umaangat ang attempts at pati ball possession ni Donovan kapag postseason. Sa nakaraan 3 regular season, nasa 18 attempts per game si Donovan. Kapag playoffs, umaangat siya ng 22 attempts per game. Yung ibang star player sa 3 nakaraang regular season, merong 18 attempts per game si Donovan. Pero kapag playoffs, umaangat siya ng 22 attempts per game. Siya yung star player ng Cavaliers, kaso may kasama pa siyang ibang star. Majority ng ka-teammate niya bumababa ang ball possession at scoring. Tumataas ng todo yung usage rate ni Donovan mula sa 28% na average magiging 33% ang usage rate niya dahil na rin gumagamit ng shorter rotation yung team na napupuntahan niya. Si James Harden naman hindi siya kinakapos kapag playoffs pero nawawala lang. 2 beses siyang na first round nung nasa Clippers pa siya. Baka dito sa Cavaliers makalasot na siya dahil kontrapelo silang dalawa ni Donovan Mitchell. Si Harden kasi ang pwedeng magpababa ng usage rate ni Donovan. Majority din ng 3 playoff run ni Donovan sa Cavaliers, injured si Garland. Kaya tumataas ang usage rate niya. Kaya niya binabakaw yung bola. May average si Harden sa Cavaliers ngayon na 20 points, 5 rebounds, 8 assists per game. Sanay din siya sa pick and roll gamit ang mga big man tulad ni Mobley at Jarrett Allen. Kaso nga lang, dahil si Jarrett Allen, Evan Mobley, Donovan at kahit si Harden merong reported injury papasok ng playoffs, pinipilit lang di umano nilang maglaro. Si Derek White naman, proven na missing piece ng Boston. Ang daming player na nawala sa kanila or napalitan. Pati yung franchise player nila si Jason Tatum halos buong season hindi nakapaglaro. Pero andyan pa rin sa taas yung Boston. Majority ng karir ni Derek White, success sa Celtics. 2 finals, 1 championship at nasa winning team. Nag-a-average pa rin si Derek White ng 16 points, 4 rebounds, 5 assists per game. Halos katulad lang din ng mga nakaraang taon. Na kapag meron pang nawalang player sa Celtics or star player, halos siya ang pumapalit. Parang kapag siya nawala sa Boston, magkakaproblema yung Celtics. Ando na 2-way player si Derek White. Parang rare pa rin sa NBA ngayon ang katulad niya. Hindi naman siya maituturing na mamaw katulad ng ibang mga player kapag playoffs pero tinatawag siyang connector ng team ng Boston. Kahit sinong player ang isama sa kanya sa loob ng court, magko-complement. Mapa-offense yun or defense, nagiging highly effective yung team kapag andun sa loob ng court si Derek White. Lalo na noong 2024 finals, yung duo nila ni Holiday, maraming pinahirapan ng postseason. Kapag naglalaro pa sa loob ng court si Derek White, kahit walang Tatum or kaya si Brown, na-outscored ng Celtics yung kalaban ng nasa 12 points. Si Jamal Murray kilalang nagiging mamaw sa playoffs kung Lakers ang kalaban. 2 postseason ang nag-struggle itong si Jamal Murray, 2024 at 2025. Mostly nag-start yon sa series sa Minnesota. Unusual number kasi sa nakaraan 2 taon si Jamal Murray. Dahil dati siya yung player na nag-a-average ng at least 48 and 37% sa field. Sa nakaraan 2 playoffs, 42 and 33% lang ang average niya. Nagkaproblema pa sila last season or last playoffs kontra sa Thunder. Nagsabay si Jokic at itong si Jamal Murray na mababa yung percentage. Nangyayari naman yun, pero hindi yung 3 sunod para dito kay Jokic na biglang sumabay pa si Jamal Murray ng buong series. Mataas pa rin naman ang average niya noong nakaraang playoffs,
kontra sa Thunder. 20 points, 4 rebounds, 4 assists. Kaso 40% sa field at 30% sa 3-point area. Mas magiging effective lang si Jamal Murray kung papasok siya sa 48 and 37% kapag postseason. Noong nakarang taon kasi, naharas siya ng perimeter defense ng Thunder. May pag-asa makabawi si Jamal Murray ngayong postseason dahil meron siyang 25 points, 4 rebounds, 7 assists per game at nasa 47 and 43%. Ang best shooting season niya sa kanyang career at naging all-star pa, puwera usog. Deciding factor naman kay DeAndre Ayton ngayong playoffs kahit tinanggap niyang hindi siya pang star player na mukhang pagdating ng playoffs depende kung sino ang katapat ng Lakers, si Hachimura ang magsesentro ulit. Sa 2 games na nakaraan na walang Luka at Reeves, halos non-factor ito si Ayton kahit pa naka 13 points siya versus Dallas. Nung nakaraan 2 games pa versus Thunder, halos dinemolish siya ng 2 big man. Ang problema di umano ni Ayton, hindi niya masalo ang bola galing sa mga pasa. Hindi rin isang beses yun, maraming beses na. Ginawan pa nga siya ng lowlights mula pa sa start ng season. Mostly yun ang galing sa pasa ni Lebron. Hindi niya masala yung mga pasa kaya napuprostrate na si Lebron kay Ayton. Pero kapag si Jackson Hayes ang sasalo ng mga pasa ni Lebron at ng ibang player, nasasalo naman niya. Napapambol kasi ni Ayton ang bola. Kaya sa split second, imbes na may edge siya, nawawala at nagkokos pa ng turnover. Since simula ng season, marami nangyaring hindi nasasalo ni Ayton pero ngayon lang ata napansin ni JJ Redick. Kaya pala sabi niya dati, hindi naman niya pwedeng ipasa sa kanya ang bola. Kaso paano siya papasahan ay hindi nga niya masalo. Sa sobrang asar ni JJ Redick, kinall out na niya sa Ayton na hindi talaga niya masalo yung bola. Mukhang may langis pa. Veterano ng playoff si Ayton, nakapag-finals na noong 2021 sa Phoenix Suns. Nakatatlong run siya sa postseason. Hindi siya proven sa playoffs pero may mga big plays na nagagawa. Hindi rin siya steady kapag postseason, lalo na nung dinemolish siya dati ni Luka. Decent numbers din naman ang average niya sa 3 playoff run. 16 points, 10 rebounds, 1 assist at merong 63%. Lalo na ngayon, mas pressure si Ayton dahil ito yung time na hinahanap niya na maging big man or main man ng LA. Kaso nga lang, hindi niya masalo ang bola. Nawala na si D'Lo sa Lakers, si Ayton naman ang pumalit na scapegoat. Yung last time din niya sa playoffs, parang nag-walkout pa siya na napagsabihan dati ni Monty Williams. Parang hindi niya gustong bumalik ng lineup. Na ngayon naman kung hindi maganda lalaroin niya sa playoffs, mukhang buong Lakers Nation ang babakbak sa kanya at hindi ko lang alam kung gugustuhin niya pang bumalik ng LA. Si Dillon Brooks na trash talk ni Kevin Durant na kung ano ang worst season ni KD, yun na ang best season ni Dillon Brooks. Pero maganda naman talaga ang taon ngayon ni Brooks. Siya yung engine ng Suns sa offense at defense. May average na 20 points, 3 rebounds, 1 assist, 43 and 34%. Ang Suns para makapasok ng postseason, kailangan nilang manalo sa play-ins. Either San Antonio or Thunder ang mga katapat nila. Or kaya masilat pa sila. Dahil dadaan sila ng wildcard para makukonsider mo pa rin yung playoffs papasok ng playoffs. Tanging si Dillon Brooks lang ang player na virtually by stats mababa kapag postseason ang average pero nakakakuha pa rin siya ng malaking contract. Hindi mamaw yung average nitong si Dillon Brooks kapag postseason pero mamaw siya mang-asar. Dahil si Brooks kapag postseason hindi niya priority umiscore or kaya dumepensa ng todo kundi buwisitin yung star player ng kabilang team. Katulad ng ginawa niya dati kay Lebron na tinalo ng LA ang Memphis. Imbis na humina sa market si Brooks, after ng taon na yon nakakuha pa siya ng malaking kontrata sa Rockets. Last season naman si Steph ang pinag-iinitan niya tapos para nakipagbalastugan pa dito kay Butler. Naging high value asset pa sa trade kay Kevin Durant si Dillon Brooks imbis na bumaba siya at iwasan ng Phoenix Suns. Na lumabas pang tama yung ginawa ng Suns na siya ang kinuha kapalit ni Kevin Durant at may intention ang Suns na i-extend ang kontrata niya. Kung sakali mang pumasok ang Suns sa playoffs, ano na naman kayang kabalastugan ang gagawin nitong si Dillon Brooks para asarin yung star player ng kabilang team dahil yun mostly ang highlights ng career sa playoffs nitong si Dillon Brooks.